Gob, ano po masasabi ninyo tungkol sa mga kumakalat na sabi-sabi patungkol po sa inyo? Nagdadagsaan ang mga reporter habang hinahabol ang naglalakad na si Gabriel. Ang sinasabi namang gobernador ay tila walang naririnig at patuloy lamang sa paglalakad na kanyang ginagawa palayo sa mga taong pilit na kumukuha ng impormasyon sa kanya. Gob, sandali lang po. May naglakas loob na tuluyan siyang harangan. Totoo po ba yung paratang sa inyo ng taong bayan? Na sinadya po ninyong hindi mag-provide ng maayos na materyales. Kaya po gumuho ang building na ipinatatayo ninyo? Totoo din po ba na kinurakot ninyo ang pera ng taong bayan? Sunod-sunod na tanong ng mga reporters na galing sa iba't ibang station. Mariin na napapikit ang mga mata ni Gabriel bago huminto sa kanyang paglalakad. Napatingin sa kanyang mga securities, maging ang kanyang katiwala. Anong ginagawa niyo, Gob? Tanong ni Luis sa kanya. Walang pasensya na humarap si Gabriel at kinuha ang mic ng isa sa mga reporters. Tumingin siya sa kamera na malapit bago magsabi ng mga mahahabing salawikain. Ang mga nakukuha ninyong balita tungkol sa akin ay tungkol sa mga proyekto na aking ginawa. Walang katotohanan ng mga yon. Bilang gobernador ng probinsyang ito, ginagawa ko ng mabuti ang trabaho ko para mapaglingkuran ng mga taong bayan na naniniwala sa akin. Kalmado niya na lamang nasabi. Ngumiti din siya sa kamera na tila hindi naaapektuhan sa issue. Pero bakit po ginigiit kayo ng mga tao? Tanong ng isa pa. Hindi nawala ang mga ngiti ni Gabriel. Sapagkat hindi nila nakikita kung ano ba talaga ang mga mabubuti kong nagawa para sa bayan. Nakatutok lang sila sa mga pagkakamali ko. Subalit, hindi ko naman sila masisisi. Gusto lang nila kung ano ang mapapabuti para sa lugar na to. Tuluyang kinuha ni Gabriel ang mic bago nagsalita bilang isang governor. Hindi pa din siya pasisindak. Kaya sa mga taong patuloy na naniniwala sa akin, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. At para sa mga taong nagdududa pa rin sa akin, ipapangako ko na gagawin ko ang lahat upang mas mapabuti ang bayan natin. Upang mas maging mayaman tayo at mas maging kapaki-pakinabang. At doon ay binitiwan na ni Gabriel ang mic na kanyang hawak bago siya tuluyang lumakad. Marami pang mga katanungan ng mga tao subalit hindi na sila tuluyan pang pinansin ni Gabriel at pumasok na lamang sa kanyang sasakyan bago nagpahatid sa Capitol Hall. Gov, dapat hindi na kayo nagsalita. You better not tell me what to do. Mabilis pa sa 4:00 ang paglipad ng kamay ni Gabriel patungo sa mukha ni Luis. It's all your fault. Di ba sinabi ko na sa'yo na patahimikin mo ang mga issues na yon? Bakit hindi mo ginawa? Ang sabi mo sa akin okay na. Panay ka kasi okay na pero tingnan mo. Tingnan mo ang nangyari. Lumaki at mas gumulo. Nakarating pa talaga sa media ang issue. Galit na galit siya sa kanyang utusan. Pinunasan naman ni Luis ang dugo sa kanyang mga labi. Pasensya na, Gob. Maayos naman talagang naging kausap ko sa mga tao eh. Hindi ko alam kung bakit bumaluktot. Ang mga mata ni Luis ay nakatingin sa ibaba upang iwasan na mas lalo pang magalit sa kanya si Gabriel. Subalit, sinigawan lang siya nito. You're so stupid. Akala mo ata isang usap lang sa mga tao. Okay na. Ang sinabi ko sa'yo, gawin mo ang lahat. Gawin mo ang lahat para mapatahimik sila. Pero masyado kang nagpakampante. Madiin na sambit niya habang masamang nakatingin sa lalaki at damang-dama naman ni Luis ang galit niya. Pasensya ka na, Gob. Yun na lamang ang nasabi niya dahil sa dami ng kapalpakan na kanyang ginawa. Pinilit na kumalma ni Gabriel. Hinilot niya pa ang kanyang ilong na madalas niyang ginagawa tuwing siya ay nagagalit. When this issue affects my governorship too much, when it reaches the court and my grandfather, get ready. You understand me? Napipilitan na tumango ang ulo ni Luis. Leave my office now. Mariing utos niya bago naupo sa kanyang silya. Nagmamadali namang lumabas si Luis na ngayon ay daladala pa din ang kaba sa maaaring gawin sa kanya ng kanilang gobernador. This really sucks. Angil ni Gabriel. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang antidepressant pills bago yon ininom. Calm down, man. Calm down. Pilit niyang pinapakalma sa kanyang sarili habang patuloy na humihinga ng malalim. Sa kabilang dako naman ay may isang pamilya ang nagtitipon. Pulos pagod ang mga ito dahil sa maghapon na nangyari.
Napanood niyo ba yung interview kay Gov Martinez? Tanong ng nakatatandang kapatid ni Celine. Matamlay na tumango ang mag-anak. Deserve niya yun. Deserve niya na makuha ang galit ng taong bayan dahil sa mga katarantaduhan na ginawa niya. May galit na wika naman ni Celine na nagpatahimik sa lahat. Ang dapat na mangyari, matanggal na yan sa kanyang posisyon. Kapag yan patuloy pa rin na naupo, hindi aasenso ang lugar natin at mas maraming tao ang mamamatay at maghihirap dahil sa kanya. Madiin niyang aniya. Kagaya na lang natin at kagaya ni na Itay na namatay dahil sa kalokohan niya. Muling bumagsak ang luha ni Celine matapos bigkasin ang tungkol sa kanyang ama. Dinaluhan naman siya ng kanyang ina. Naiintindihan ko ang galit mo anak, pero huwag kang magpadala sa galit mo kay Gabriel. Walang patutunguhan kung patuloy kang magagalit sa kanya dahil sa pagkamatay ng tatay. Hindi, Nay. May patutunguhan yun. Kasi hindi ako papayag na hindi magbayad ang lalaking naging dahilan sa pagkamatay ni tatay. Hindi ako papayag na habang tayo malungkot, siya masaya dahil marami siyang napapahirapang mga tao. Pero ano namang gagawin mo? Sige nga, gobernador yon. Samantalang ikaw, anak ka lang ng magsasaka. Mahirap ang buhay. Anong magiging laban mo? Pera palang talo ka na kaya magtigil ka na, Celine. Tanggapin mo na lang ang pagkamatay ni tatay. Sabat ng nakatatandang kapatid na Celine na si Clark. Umiiyak naman na umiling ang babae bago siya tiningnan. Hindi kuya, dinaya niya tayo. Ginulangan tayo sa pera. Tayo yung nawala ng kabuhayan at mahal sa buhay. Kaya hindi ako basta mananahimik lang. Sigaw niya bago nagmamadaling umalis at nilisan ang kanilang sala. Maghunos dili ka, Celine, apo. Awat naman sa kanya ng kanyang lola pero umiling siya rito. Baka mapahama ka lang. Baka pagsisihan mo lang ang gagawin mong pasya. Hindi po, lola. Hahanap po ako ng paraan para makapasok ako sa buhay ni Gabriel Martinez. Gusto ko lang na makahanap ng patunay na siya talagang may pakana ng lahat ng ito. Kapag nagawa ko po yun, mananahimik na ako. Pumasok si Celine sa kwarto na pinahiram sa kanya ng kanyang lola. Doon ay tahimik siyang nag-isip at nakipag-usap sa mga taong maaaring makatulong naman sa kanya. At ilang linggo lang ang lumipas. Gov, nandito na po yung bagong kasambahay. Dumating si Luis sa kanyang bahay at hinatid ang balita. Tumango naman si Gabriel bago ibinaba ang kanyang hawak. Papasukin mo siya. Gusto ko siyang makilala. Tumango si Luis sa kanyang utos bago tinawag ang babae. Eto na po siya. Marahang humarap si Gabriel at doon nagtama ang kanilang mga mata. Magandang umaga po, Gov. Malambing na boses ang naidala ng babae sa tenga ni Gabriel matapos nitong magsalita. Tila naninigas naman ang buong katawan ng gobernador matapos siyang makita. Ako po si Celine Ortega, yung pumasok po bilang maninilbihan sa inyo. Ikinagagala ko po kayong makilala. Pagpapakilala ni Celine na ngayon ay tinatago ang kanyang tunay na intensyon sa lalaki. Inayos naman ni Gabriel ang kanyang sarili bago siya nagseryosong tinanguan. Alam ko, mabuti naman at nakarating ka na. Maliit niya itong nginitian bilang pagbati. Sa palagay ko, nasabi naman na sa'yo ni Luis ang mga dapat mong malaman, hindi ba? At total naman ay narito ka na. Maaari mo na ding simulan ng trabaho mo. Feel at home, Celine. And welcome. Tunay siyang ngumiti sa dalaga. Ibinalik naman ni Celine ang kanyang mga ngiti bago peking yumuko sa lalaki. Nagsimula ang pagtatrabaho ng babae sa poder ni Gabriel. Ilang araw pa lamang siyang namamalagi doon ay palihim niya na ring sinisimulan ang tunay na pakay sa lalaki. Celine, can you make me a coffee? Maagang bumaba ito ngayon at siya na agad ang hinanap. Black coffee, please. Sige po sir, sandali lang po. Magiliw na sagot naman ni Celine. Nagtungo siya sa kusina at sinimulang pagtimplahan ng kape ang kanyang amo. Inalis niya na rin ang ngiti sa kanyang labi bago bumuntong hininga. Lagyan ko na kaya ng lason to, no? Para matapos na. Bulong niya sa kanyang sarili at itinago niya ang inis bago umiling. Nang matapos makapagtimpla ay agad niya itong dinala sa kumakain na lalaki. Nagbabasa ito ng isang libro kaya't hindi nito napansin ang kanyang pagdating. Sir, eto na po yung kape ninyo. Ay, sorry po! Agad niyang paghingi ng paumanhin matapos dumula sa kamay niya ang kape.
Sinadya niya yon para tumapon yon sa libro ni Gabriel. Hala, pasensya na po talaga. Bakit kasi hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo eh? Sigaw nito. Kunwari ay mas lalo siyang nataranta. Hindi ko intensyon na sigawan ka. Pasensya na po talaga. Hindi ko rin po sinasadya. Pineke ni Celine ang kanyang takot. Mas lalo namang nainis si Gabriel dahil sa mga patuloy niyang sinasabi. Come on, woman. Leave me alone. Hayaan mo na ako. Hinawi nito ang kanyang kamay bago kinuha ang libro. Mind your own business and I will mind my own. Doon ka na lang muna sa kusina at pabayaan mo ako. Madiing utos ni Gabriel sa galit na tono. Ngayon lang siya nasigawan nito sa kabila ng ilang araw niyang pananatili rito. Pasensya na po talaga, Sir Gabriel. Kunwaring paghingi niya ng tawad bago tumalikod, nang makahakbang ng ilang beses ay doon niya pinunasan ng pekeng namumuong luha sa kanyang mga mata. Sumilay din ang palihim ng ngiti sa kanyang mga labi, bago lihim na tumingin sa maliit na kamera, patagong dinikit ni Celine para subaybayan siya. Magalit ka lang ng magalit, Gabriel. Gamit ang mga yan, papagsaka. Kaya ipakita mo sa lahat ang kapangitan at pagiging abusado mo. Dahil may araw ka din. Sambit ni Celine sa kanyang isipan bago siya lumakad palayo. First time mong mapagalitan ah. Kamusta? Tanong ng ibang katulong na kanyang kasama. Kunwari malungkot siya na nagkikibit ng balikat. Ayos lang yan, masasanay ka din. Nagtawa na naman silang lahat. Tumaas naman ang kilay ni Celine sa salita nito na waray sanay na sila sa galit ng lalaki. Habaan mo na lang ang pasensya mo. Isipin mo na lang na nandito ka kasi malaki ang sahod. Binundol siya ni Tess bago hinawakan ng kanyang balikat. Tumango na lamang siya. Lumipas pa ang ibang mga araw at linggo na nananatili si Celine sa kanyang paninilbihan sa gobernador at habang patagal ng patagal ay nakikita niya ang kapangitan ng ugali nito. And what is this, ha? Ang sabi ko, linisin niyo yan. Bakit pa ang simple-simple ng iniiutos ko? Hindi niyo naman magawa ng maayos. Isang gabi ay umuwi itong galit na galit. Lahat atay inaway na maging ang nananahimik na mga tauhan. Uy, anong nangyari? Tanong ni Celine kay Luis. Nagkibit lamang ng balikat ang lalaki. Problema lang yan sa trabaho. Nakainom din. Hayaan nyo na. Simpleng sambit niya bago sinubukan lumapit kay Gabriel, subalit itinulak siya nito at pinagsalitaan pa ng kung ano-ano. All of you, get out of my house. You're fired. Nanlaki ang mga mata ni Celine matapos yung marinig. Hindi niya alam kung seryoso ito, subalit kitang-kita niya ang pagmamakaawa ng mga katulong na wag silang tanggalin. Luis, palayasin mo ng mga to sa pamamahay ko. Madiin niya namang utos. Napailing na lamang si Luis. Seryoso ba siya? Awat naman ni Celine. Walang buhay siyang tiningnan ni Luis. Ano ba sa tingin mo? Nakita ni Celine na seryoso na ang naging utos ni Gabriel dahil wala pang ilang minuto ay pinaglalalabas na ang ibang mga tauhan ang mga gamit ng tatlong katulong na natanggal. Gov, hindi naman po yata tama na basta nyo na lamang po silang tanggalin. Hindi na napigilan ni Celine ang magsalita dahil sa hindi pagiging makatao ni Gabriel. Napatingin naman sa kanya ang lalaki na tila hindi nagustuhan ang narinig sa kanya. At anong alam mo sa tama at maling ginagawa ko? Tanong ni Gabriel sa kanya bago siya nilapitan. No one ever tell me what to do and not to do. Kaya wala kang karapatan. Pagdidiinan nito sa kanyang muka na mas lalong nagpagalit kay Celine. Pero ang babaw naman po yata. Isang pagkakamali lang tinanggalan nyo na sila ng trabaho? At 3 pa talaga sila? Hindi ba pwede na pagbigyan nyo na muna sila ng isa pang pagkakataon? Hindi po ba uso ang second chance sa inyo? Lahat ay nagulat matapos niya yung sabihin. Tila nawala na rin sa kontrol si Celine at hindi na iniisip ang mga plano na dapat niyang sundin para makuha ang loob ng lalaki. How dare you talk to me that way? Namumungad na tanong sa kanya ni Gabriel bago siya mas lalong nilapitan. Napahakbang naman ang mga paa ni Celine dahil sa kaba. You have no rights to open your mouth just to scold me. I am your boss here. I am the governor and my decision always be at first, not yours. Wala kang karapatan.
Lalo na't dahil katulong ka lang sa pamamahay ko. Oo nga po, at katulong lang ako. Oo nga at gobernador kayo. Pero kahit na ano pang posisyon nyo sa lipunan, hindi naman po ata kayo nagiging makatao pagdating sa mga trabahante ninyo. Parang hindi na po ata utak leader ang meron kayo. Kasi ang mga leader, hindi ganyan. Mapagpakumbaba sila at mas madalas may valid reason sila sa mga kilos nila. Pagmamataas niya dito, para bang lahat ng galit ng taong bayan ay naipon na kay Celine. Kaya't may lakas siya ng loob na pagsalitaan ng lalaki na may kasalanan din sa kanya. Celine, enough! Ano bang ginagawa at pinagsasasabi mo? Saad ni Luis, subalit pinahinto naman siya ni Gabriel. Hayaan mo siyang magsalita, Luis. Gusto kong marinig ang lahat ng sasabihin niya. Madilim na sambit ng lalaki. Napahinga naman ng malalim ang dalaga. Magsalita ka, Celine. Parang nagtayuan naman ang balahibo sa batok ni Celine matapos marinig ang bruskong boses ni Gabriel na ngayon ay tumatawag sa kanyang pangalan. Sabihin mo ang lahat ng gusto mong sabihin. Kapag nakumbinsi mo ko, mananatili silang tatlo dito. Napatingin sa kanya ang tatlong katulong. Ano po bang pinagsasasabi niyo? Tanong ni Celine na ngayon ay may tunay ng kaba na kanyang nararamdaman. Ngumisi naman sa kanya si Gabriel. Magsalita ka. Para sa'yo, ano ba ang katangian ng isang leader? Bilang isang mamamayan dito, ano sa palagay mong dapat na ugali ko bilang isang gobernador? Marahan at paunti-unting humakbang palapit sa kanya si Gabriel. Mariin naman ang naging pagpikit ni Celine habang lumalayo sa lalaki. Ngunit isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Binigyan na siya nito ng chance, kaya naman naisip niya na kung bakit hindi pa niya sabihin ang mga hinanakit na kanyang naririnig. Isa kang gobernador dito, kaya dapat mas inuuna mo ang kapakanan ng mga tao. Paninimula niya. Pero hindi eh. Ang sinasabi nila, makasarili kayo, na madamot at ganid kayo, na wala kayong kwentang gobernador, which is hindi dapat sinasabi ng mga tao sa'yo. Dahil dapat ikaw mismo, inaalagaan mo ang pangalan mo. Natutop naman ang bibig ni Gabriel. Maraming gobernador ang dumaan dito bago ka naupo. Hindi din naman maayos, pero hindi inaasahan na mas guguluhin nyo. Base sa mga hinanakit ng mga tao, hindi kayo magaling. Wala kang sariling desisyon at walang katotohanan lahat ng mga sinasabi mo noong kampanya. Dapat hindi ka ganun. Dapat maging mabuti ka kasi bago ka mapunta sa ganyang posisyon, ang mga taong bayan ang unang tumulong sa'yo. At kasama na sila doon. Tinuro ni Celine ang mga katulong na ngayon ay nakikinig lang sa kanya. Kaya nakikiusap ako sa inyo, Gov. Matuto naman kayong maging makatao. Wala nang pag-awat na kanyang sambit. Celine! Madaling saway sa kanya ni Luis at mahigpit na hinawakan ang kanyang braso upang siya ay patahimikin. Wala kang karapatan na magsalita ng ganyan. Ani ni Luis. Gov, pasensya na po. Hayaan niyo, bukas na bukas, wala na po dito si Celine. Tatanggalin ko. I didn't say any word, especially firing her. Malamig at seryoso ang boses ni Gabriel. Let her go. Mariing utos naman ito na nagpagulat sa lahat. Kayong tatlo, ibalik niyo ang mga gamit niyo. Mananatili pa rin kayo sa trabaho niyo. Biglang bawi ni Gabriel na nagpalaki sa mata ni Celine at sa iba niyang mga kasamahan pa. Gov? Saad naman ni Luis. And you? Bumaling kay Celine ang tingin ni Gabriel. Paghandaan mo ang mga gagawin ko sa'yo. You will stay here in my house, but I'll make sure it will not be as easy as you know. You understand me, woman? Matapos yung sabihin ay agad na siyang umalis. Tila binawian naman ng kaluluwa si Celine sa kanyang narinig, lalo pat hindi niya matukoy kung pagbabanta ba yun. Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Tila hindi natutuwa na saad ng mayordoma. Ipapahamak mong sarili mo dahil dyan sa tabas ng dila mo, Celine. Ginawa ko lang naman po yung alam kong tama. Walang buhay niyang sambit bago inayos ang kanyang sarili. Wala po akong pinagsisisihan kasi kagaya ko, alam niyo na may nangangailangan din ng mga trabahong kagaya nila.
Itinuro niya sila Marie na ngayon ay nagpapasalamat sa kanyang lakas ng loob. Nahahati tuloy ang kanyang emosyon. Parang gumaan din naman ang kanyang loob matapos sabihin ng mga katagang yun. That woman! Ngayon naman ay nasa kanyang opisina si Gabriel. Hanggang ngayon ay nasa isipan niya pa rin ang mga pinagsasasabi sa kanya ni Celine. Paano niya nagawang sabihin ang lahat ng yun sa akin? Para bang ang lalim ng pinaghuhugutan niya. Parang galit na galit. Sambit niya bago padabog na naupo sa kanyang silya. Si Celine naman ay nakahiga na ngayon. Malalim na ang gabi subalit hindi naman siya makatulog. Ano na kayang mangyayari sa akin ito bukas? Ipapalatigo niya kaya ako? Naiiyak niyang tanong sa kanyang sarili. Ipababaril? Ipa-ambush? O baka naman, ipapa-chop-chop? O baka naman ibebenta niya ako sa mga galit sa kanya. Mariin siyang napapikit bago nagpagulong-gulong sa hagdan. Natatakot siya sa pwedeng mangyari bukas at sa mga darating pang araw. Kung ano-ano kasi itong sinasabi mo eh. Alam mo namang tupakan yung gobernador na yun. Pagpapagalit niya sa kanyang sarili bago sinampal ang sarili niyang pagmumuka. Hindi niya talagang magawang makatulog habang iniisip ang mga salita ni Gabriel. Maging ang matatalim nitong tingin sa kanya na animoy anong oras ay tatapusin siya. No, huwag kang magpapasindak sa kanya, Celine. Aniya at naupo. Kung may dapat na masindak at masira, siya yun. Kasi siyang masama. Siyang dapat nakabahan, hindi tayo. Dumating ang kinabukasan at parang wala silang dalawa sa kanilang mga sarili habang naglalakad. Good morning, sir. Good morning. Hindi na natapos ng ibang katulong ang pagbati dahil nilagpasan niya ang mga ito. Ganon din si Celine, wala din sa kanyang sarili. Celine, kumuha ka nga ng pamalit na plato doon. Utos ng mayordoma sa kanya. Sige po. Simpleng sagot niya na lang bago walang buhay na lumakad para siyang magkakasakit sa kanyang puyat. Good morning, Damn it! Pareha silang nanlaki ng kanilang mga mata matapos nilang magkabungguan. Celine! Gov! Anila parehas. Nanlaki ang mga mata ni Celine at nagulat din si Gabriel, subalit nauna siyang umiwas. Mabuti naman at nakatulog ka. Tinago nito ang kanyang pagkakagulat. Peke namang ngumiti ang babae. Sakto lang po, pero maayos naman. Sagot ni Celine na nagpataas sa kanyang kilay. Mabuti ka pa. Ako kasi, hindi ako nakatulog matapos ng lahat ng sinabi mo. Humarap si Gabriel sa kanya. Your words, are they worth it? Determinado ka ba sa mga sinasabi mo? Peking tumawa naman si Celine. Pwede po bang kalimutan na natin yon, Gov? Nadala lang po ako ng emosyon, parehas lang na... Nagulat naman si Celine matapos hawakan ni Gabriel ang wrist niya. Pamimigil iyon sa tangka niyang pag-alis. Bakit parang kinakabahan ka? Pili yung tanong ni Gabriel. Hindi siya mapagbigay ng atensyon sa mga tao, pero natutuwa siya sa nakikitang emosyon mula sa babae. Pilit namang humihila palayo si Celine. Hindi po Nahihiya lang po kasi hawak niyo po yung kamay ko eh. Ganti naman ni Celine na kunwari itinatago ang kanyang kaba. Talaga ba? Bakit ayaw mong ulitin yung mga sinabi mo sa akin kagabi? Tumalim naman ang tingin ni Celine sa lalaki. Pwede po bang kalimutan niyo na lang yun, yung mga sinabi mo. Maganda at meaningful. Bakit ko makakalimutan yun? Lalo na at kitang-kita ko na parang galit na galit ka sa akin kagabi. Bakit ha? Dahil ba sa actions ko? May pang-aasar na sambit ni Gabriel bago siya tinawanan. Ano po bang sinasabi niyo? Natural lang naman po na ganun ang maging emosyon ko kasi alam ko kung gaano kahalaga ang trabaho nila. Naiintindihan ko lang po sila. Pare-parehas po kaming nangangailangan ng pera. Kaya malaking kawalan kung mawawala ang trabaho nilang ito sa kanila. May pagpapaliwanag niyang sambit sa lalaki. Unti-unti naman siyang binitiwan ni Gabriel bago ito bumalik sa pagiging seryoso. Ayaw niya itong asarin. Lahat naman ng sinabi mo. Tama yon at makabuluhan. Gusto ko din ang tibay ng loob mo na pagsalitaan ako ng mga ganong bagay. Kaya magaling ka, Celine. Binabati kita. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa kanyang narinig.
Po? Ano po bang sinasabi niyo? Sinabi mo na masama akong tao. Yun kamo ang nakikita ng mga taong bayan sa akin dahil hindi ko natutulungan ng maayos ang posisyon ko. Seryoso niyang paninimula. You know the capacity of being a good leader. So I want you to stay here and teach me how to become one. Ikaw ang nagsabi na masamang tao ako, hindi ba? Kaya ikaw lang din ang makakapagsabi kung kailan ko magagawang ipakita na maging mabuting tao. Malamlam niyang sambit bago niya makahulugang tiningnan ng babae. Wala namang mapaglugaran ang gulat sa sistema ni Celine matapos yung marinig sa hindi inaasahang lalaki. Ano bang pinagsasasabi mo? Bigla ay hinawakan siya nito sa kanyang muka. I need you. Napasinghap si Celine sa kanyang narinig. I need your voice to enlighten me. I need your judgment. I need your assistance. I need that. Dahil kung sa judgment mo masama akong tao, then I will make your first impression change. Kaya mananatili ka sa tabi ko at susubaybayan mo ako. Naiintindihan mo ba ako? Ano? Naguguluhan pa ding tanong ni Celine. Don't worry. May dagdagang sweldo kapag binantayan mo ako. You know the term babysitter? Ngumiti naman si Gabriel. I'm an adult now but I command you to take care of me. Tinapik naman ni Gabriel ang kanyang ulo na parang bata at sa hindi niya maintindihan ay parang may kung anong kalabog siyang naramdaman sa loob ng kanyang katawan. See you around, Celine. Husky nitong pagpapaalam sa kanya bago siya tinalikuran. Pinaglalaroan niya ba ako? Hanep, what if alam niya kung may galit ako sa kanya? What if kinukuha lang niya ang loob ko? What if kinakalaro niya lang ako? Hala, what if? What if may gusto sa'yo si Sir kaya hindi ka tinanggal? Kahit kung ano-ano pang pinagsasabi mo sa kanya kagabi. Napatalon sa gulat ang dalaga matapos marinig yun. Ano? Ayaw namang maniwala ni Celine. Biro lang. Malakas naman itong tumawa sa kanya. Umiikot-ikot naman ang isip at isipin ni Celine ngayon habang napapamura sa mga pinagsasasabi at pinaggagawa ni Gabriel sa kanya. Pesting tanan, pesting yawa talaga. Pesting uyab, pesting amigo, pesting gobernador. Anya sa kanyang sarili habang naiinis. Sa kabila ng mga naririnig ay hindi pa din nagpapatinag si Celine sa kanyang mga plano. Iyon ay ang pabagsakin, si Gabriel. Celine, tumigil sa ginagawang pagwawalis ang dalaga, isang araw. Bakit po, Gov? Mailap niyang tanong. Kamusta ang araw mo? Tumaas ang sulok ng labi ni Celine sa tanong na kanyang narinig. I'm asking, bago ko sabihin ang sasabihin ko talaga. Napatango naman ang babae. Maayos naman po. Good to hear. May gathering mamaya sa bahay nila, Congressman. Sumama ka sa akin. Tumaas ang kilay ng dalaga sa kanyang pagtataka. At bakit niyo naman po ako gustong isama? Kailangan ko ng watchman. Sagot ni Gabriel. Babae po ako. Fine, Eddie, watchwoman, rather. Eretado niyang aniya. Bakit nga po ako? Nagtataka pa din niyang tanong. Kasi, ikaw yung gusto kong isama. Umiling naman si Celine. Ang babaw? Ano ka, sabaw? Bulong ni Celine bago palihim na umirap. Anong sabaw? Naniga siya nang marinig pala iyon ni Gabriel. Ako ba ang sinasabihan mo ng mababaw? Pinilit naman na ngumiti ng babae. Hindi Sabi ko yung pinapakuluan kong sabaw umaapaw. Naku, masama na yan, Gov. Kung ano-ano na pong naririnig nyo. Sige po, aalis na ako. Umamba siyang palakad na, subalit hinarang ni Gabriel ang braso niya sa harapan. I need a partner. Ikaw lang ang maayos-ayos ang itsura dito. Kaya ikaw ang gusto kong dalhin. Kaya sige na, pumayag ka na. Maayos-ayos? Napaka-judgmental mo kahit kailan. Bulong niya naman habang peking nakangiti. Alam kong maganda ako, Gov, pero I didn't say you're beautiful. Putol naman ni Gabriel. Parang pinagbagsakan naman ng bato ang ulo ni Celine. Oo nga. Bawi niya. Umamo rin ang kanyang boses. Sinabi ko lang, therefore, kinanamo naman po ako.
na ako lang ang may maayos-ayos na itsura dito. It means, nagagandahan po kayo. Kadiri ka. Puno ng pagkauyam na sambit ni Gabriel. Sumingkit naman ang mga mata ni Celine sa kanyang narinig. Di ayokong sumama. Marami pa po akong gagawin. Madiin niyang sagot sa lalaki. Nagtataka siya kung bakit gano'n na lang siya kung makasagot dito para bang anytime soon ay papayag siya sa gusto nito. Tataasan ko ang sahod mo. Nagpanting ang tenga ni Celine sa kanyang narinig. Ano po bang akala niyo, Gob? Na pera-pera lang tayo rito? Nako, hindi po. Katulong po ako dito. Pero magkano ba? Biglang napakunot ang noo nilang pareho. Mahina namang tumawa si Gabriel sa narinig niya. Subalit na palunok si Celine at maya-maya ay nakaisip siya ng plano. Kung sasama ako, pwede kong makita ang lahat ng mga kilos niya. Sa parting yun sigurado ako, maraming karumihan dun. Aniya sa kanyang sarili bago tumingin sa lalaki. 5,000. Yan ang halaga ng idadagdag ko sa sweldo mo. Kunwari na paisip pa si Celine. Pilitin niyo po muna ako. Tumalikod siya matapos yung sabihin. Napanganga naman ng lalaki habang pinanunood ang paglalakad niya papalayo. That woman. Tanging nasabi na lamang ni Gabriel habang naiiling. Tumuloy naman sa kanyang paglilinis si Celine. Ngayon ay nakatoka siya sa opisina ni Gabriel kaya naman daglian niyang ginawa ang kanyang mga plano. Alam ko na, meron akong nakikita dito. Pagkausap niya sa kanyang sarili habang nagbubulat-lat sa mga gamit at papeles ni Gabriel. Ano naman to? Nagtataka niyang tanong. May isang folder doon. San Diego Farm. Pagbasa niya sa nakasulat. Nagkaroon ng kutob si Celine kaya't nagmamadali niyang binuksan ang nakatagong folder. Nanlaki ang mga mata niya matapos makita na tama nga ang kanyang hinala. Yun nga ang titulo at kontrata na pinag-usapan ni Gov at ng kanyang ama tungkol sa kanilang malawak na mga lupa. Ito na ba ang hinahanap ko? Halos naiiyak niyang tanong. Ito na ang pagkakataon ko. Aniya, balak niya na sanang picturean ito, subalit biglang bumukas ang pinto ng opisina kaya nagmamadaling tinabunan ni Celine ang pruweba na hawak gamit ang iba pang mga papeles sa kagamitan ni Gabriel. Anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong ni Luis. Parang nanuyo naman ang lalamunan niya dahil sa lalaki. Wala po. Kinakabahan niyang sagot. Wala? Bakit nagkalat ang gamit ni Gob? At bakit ka nandito? Pinahintulutan ka ba niya? Mas lalong natakot si Celine sa mga tanong nito. And why are you trembling? Tanong naman ni Luis habang nagmamasad sa kanyang mga kilos. Nag-iwas siya ng tingin. Naglilinis lang po ako. Iniayos niya ang kanyang boses. Hindi siya pwedeng mahalata dahil mahihirapan siyang makalabas. Bakit nga napakakalat dito? Tila iniimbestigahan siya nito. Lumunok siya. Iyon nga po ang dahilan kung bakit ako nandito. Pinalilinis po sa akin ni Gov ang opisina niya. Pinatigas niya ang kanyang boses bago ngumiti. Kayo po, bakit kayo nandito? May kukunin lang ako. Ako nang bahalang maglinis dito. Pwede ka nang umalis. Ayaw ni Celine sa kanyang narinig. Hindi siya pwedeng umalis hanggat hindi niya nakukuha ang kontrata. Pero, ako na nga ang bahala dito. Sige na. Pagmamatigas ni Luis at bago siya seryosong tiningnan. Malalim naman na nag-isip ang dalaga. Hindi siya pwedeng magmatigas. Sige po. Iyon na lamang ang naisagot niya bago nang hihinayang na tinanaw ng tingin ang papel na hawak niya kanina. Ayaw niya na itong pakawalan pero bawal pa rin. Ano pang ginagawa mo? Madiing tanong ni Luis sa kanya. Nawendang siya at agad na umiling. Wala po. Pasensya na. Yun na ang mga salitang huli bago siya nagmadaling umalis sa silid. Kinakabahan siyang sumandal sa pader. Pinunasan niya ang namumuong luha dahil sa pagkadismaya niya sa kanyang sarili. Kung nakuha ko lang sana yun, tapos na sana ako dito.
Pagkausap niya sa kanyang sarili bago umiling, kailangan niyang maging matatag para sa hustisya na gusto niyang makuha. Anong ginagawa mo, Celine? Pinunasan niya ang kanyang luha matapos dumating ni Gabriel. Gov, kalmado niyang tawag dito. Wait, are you crying? Nanlaki ang mga mata ni Celine sa kanyang tanong. Hindi po. Naninibago niyang sagot, subalit tiningnan siya ng malalim ni Gabriel. May problema ka ba? Sinakop ng mga kamay ni Gabriel ang kanyang muka. Napapasinghap siya. You can rely on me. Nagtama ang kanilang mga mata. Magaan sa pakiramdam ni Celine ang boses ni Gabriel, maging ang mga hawak nito. Baka matulungan kita. Ano bang problema mo? Pwede mo akong lapitan. Madamdaming sambit ni Gabriel habang taimtim na nakatingin sa magandang mata ni Celine. Para namang unti-unting natutunaw ang katawan ni Celine dahil sa presensya ni Gabriel. Subalit isang kataga ang pumasok sa kanyang isipan na pumutol sa sensasyon na kanyang nadarama. Siyang kaaway ko. Yon ang sambit niya sa kanyang isip. Celine? Tila nagulat si Gabriel matapos siyang itulak nito. Huwag mo akong pakialaman. Matigas niyang sambit. Nakita ni Gabriel ang galit ng dalaga na nagpataka sa kanya. Celine, wait! Habol sa kanya ni Gabriel subalit hinawi nito ang kanyang kamay bago nagmamadaling lumakad. Ano bang problema niya? Bakit siya nangungulit? Mabibigat na hakbang ang ginawa ni Celine. At ano ba to? Galit niyang sigaw sa kanyang sarili dahil sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso habang nasa harap siya ni Gabriel. Celine! Munti ka nang mawala ng balanse si Celine matapos niyang maramdaman ang biglaan at may kalakasang paghila nito. Gabriel! Mahina niyang saad. Doon lamang niya napagtanto na hawak nito ang dibdib ng lalaki dahil sa kawalan ng balanse sa munti kanyang pagkatumba. Bakit ba panay kang aalis? May pangungulit na tanong ni Gabriel sa kanya. Kitang-kita ang iritasyon mula dito. Parang paa ng kabayo ang dibdib ni Celine sa pagkakataong yon. Celine, come on and talk! Singhal ng gobernador sa kanya. Dumiin din ang hawak nito sa kanyang bewang. Bitiwan mo muna ako! Bumalik siya sa kanyang kaisipan. I'm sorry. Agad na tugon ni Gabriel. Tila kumalma ang nagagalit niyang isip matapos marinig ang babae. Napaamang naman ang labi ni Celine matapos marinig ang paghingi nito ng pasensya. Pasensya na kung hinawakan kita, alam kong mali yun. Pero kasi nag-aalala lang ako sa nakikita ko sa'yo. Bakit ka nag-aalala sa katulong mo? Ano naman kung malungkot at umiiyak ako? Sanay ka naman na makakita ng umiiyak na tao, di ba? Ba't sinusuyo mo ako? Masungit na tanong sa kanya ni Celine na ngayon din ay naghahanap ng kasagutan sa naging aksyon ng lalaki. Dahil iba ka naman sa ibang tao, Celine. Hindi din alam ni Gabriel kung bakit niya nga ba kinukulit ang babae. Basta, all I know is, I want you to be okay. Before we go to the party, yun lang naman. Binawi niya ang emosyon sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Bakit ba kasi kinukulit niyo akong isama, Gob? At bakit ba kasi kayo nandito ngayon? Bakit wala ka sa trabaho niyo? Matabang niyang pangulit sa lalaki. Namamaluktot naman si Gabriel. Pumunta talaga ako dito kasi gusto kong suyuin ka na sumama ka sa akin. Eh bakit nga? Matigas na tanong ni Celine. Because I want to. Lahat sila may partner na kasama, mga girlfriends, wife, anything. Ako lang ang wala. Pero hindi mo naman ako girlfriend, Gob. Katulong mo ako. Kaya bakit hindi ka nalang humanap ng ibang babae niyo? Umiling si Gabriel bago siya tiningnan ng maayos. Ikaw ang gusto kong isama. Because I didn't trust anyone outside. Ikaw lang ang babaeng alam ko na titingin sa akin. Na walang masamang balak. Tutal, kasama din naman kita sa bahay. Nag-iwas ng tingin si Celine matapos niyang marinig ang sinabi ni Gabriel. Kabaligtaran lahat ng nalaman niya. Paano ka naman nakakasigurado, Gov? Kilala mo ba ako? No. Pero naniniwala ako na wala kang gagawin. Sa panahon ngayon na maraming galit sa akin, nahihirapan akong makisama sa mga tao. Pakiramdam ko anytime, may gagawin silang lahat sa akin. At ang pakiramdam mo?
Safe ka? Sa akin? Tanong ni Celine. Hindi agad nakasagot si Gabriel kaya't umirap ang babae. Ayoko mang aminin pero matapos mo akong matapang na sigaw-sigawan, parang tumatak sa isip ko na totoong tao ka, na pwede akong magtiwala sa'yo. Seryosong sagot ni Gabriel sa kanya bago bumuntong hininga. Kaya't inaasahan ko na sasama ka sa akin mamaya. Ipapangako ko na hindi ka naman lugi dahil magsasaya ka ron at dadagdagan ko rin ang sweldo mo. Maayos naman akong kausap, pagbigyan mo lang sana ako. Ang lalim ng boses nito subalit ramdam ni Celine ang pagiging sincero. Binitiwan na rin siya ng lalaki bago lumayo. Nag-isip ng mabuti si Celine. Payag na ako sa kagustuhan ninyo, Gov. Seryoso niyang sagot. Unti-unti din na sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Tuwang-tuwa naman si Gabriel sa kanyang mga narinig. Tumango siya sa dalaga bago ito hinayaan na makaalis. Anong sinasabi mo, Celine? Sasama ka sa lalaking yun? Para sa malaking piging? Nasisiraan ka na ba? Hapon na ngayon at nalaman ng kapatid niya ang kanyang plano. Kuya, sinabi ko na sa iyo ang plano ko kaya gusto kong sumama. Angil ni Celine sa kapatid pero mas lalo lamang itong nagalit. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang piging ng mga kasama sa politiko? Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Paano kung ikaw ang ipang-cover up ni Gabriel kapag nagkaroon ng inkwentro? Alam mo naman na maraming kaaway ang taong yan at halang ang bituka niyan kaya mag-isip ka ng maayos. Kuya, nararamdaman kong hindi ako ilalagay sa panganib ni Gabriel at isa pa, nagtitiwala naman po siya sa akin eh. Ito ang malaking chance para mas makalapit ako sa kanya. Sagot ni Celine sa kanyang kapatid. Naniniwala ka naman na nagtitiwala siya sa'yo. Umayos ka nga. Ang dali mong madala. Ikaw ang nauuto. Kaya wag na wag kong malalaman na ikaw ang nauuto niyan. Panganib ang pinasok mo. Papasukin mo ba ng mag-isa? Makinig ka naman sa akin kahit minsan lang, Celine. Sigaw nito sa kanya, kaya't napairap naman si Celine. Pabayaan mo na ako sa mga gagawin ko, kuya. Alam ko ang ginagawa ko. Huwag ka namang mangialam. Ibinaba niya ang tawag bago malalim na bumuntong hininga. Sakto naman at pumasok ang ilang katulong, dala ang gagamitin niya na ipinahanda agad ni Gabriel sa kanila. Ano yan? Tanong ni Celine kay Tess. Kinikilig naman na tumawa ang babae. Damit at alahas daw na gagamitin mo mamaya. Mamaya din daw ay dadating na ang mga mag-aayos sa'yo. Kinikilig nitong aniya bago siya sinabunutan. Mukhang magkakatotoo na ang joke ko ah. Baka magaya kayo sa mga nabasa ko sa libro. Amo at katulong. Ay mali. Gobernador at katulong na nagkatuluyan. Kinurot siya nito habang tumitili. Ano bang pinagsasasabi mo? Che, galingan mo na lang mamaya. Siguraduhin mo lang na magsasaya ka, Ma'am Celine. Kumindat pa ito sa kanya. Ma'am? Nagtataka niyang tanong sa kanyang mga mata. Ma'am, kasi ikaw ang future ni Sir. Ikaw ang future niya na magpapabago sa kanya. Kumakalabog ang puso ni Celine matapos yung marinig. Hindi niya malaman kung bakit. Parang isang apoy na nasindihan dahil sa mga biro ng babaeng kasambahay sa kanya. Joke lang, huwag kang mag-assume. Biglang bawi nito na nagpasama sa kanyang mga tingin sa kanila. Umalis na nga kayo. Sigaw nito at itinulak pa ang mga ito. Napatingin din siya sa mga padala ni Gabriel. Lahat iyon ay alam niyang mamahalin. Dumating na ang takdang oras ng kanilang pag-alis. You look gorgeous. Naibulong ni Gabriel matapos makita ang pababang dalaga. Napatingin sa kanya si Luis. Gov? Nagtataka nitong tanong. Subalit hindi nawala ang ngiti ni Gabriel habang nakatingin sa itsura ni Celine. Sobrang gandang-ganda siya rito habang suot ang mga kagamitan na padala niya sa kanya. Anong tinitingin-tingin mo, Gov? Tanong ni Celine nang makalapit ito sa kanya. Ayos lang ba? Naiirita ako masyadong hapit sa katawan ng gown na to. Nakakairita din itong mga pinalagay nila sa mukha at buhok ko. Natutuwa siyang pinanood ni Gabriel. Ayos naman It suits you well. Hindi na napigilan ng gobernador na purihin ang dalaga. Inirapan naman siya nito.
Yung 5,000 na dagdag mo sa sahod ko hindi ko kinakalimutan yon. Pagpapaalala niya na tinawanan ng lalaki. Yes, hindi naman ako nakakalimot. Shall we go? Tumatakbo ang oras. Inalok niya ang kanang kamay kay Celine. Napatingin naman doon ang babae bago iyon unti-unting iniabot. Parang may kung anong kuryente silang naramdaman matapos mahawakan ng kamay ng isa't isa. Are you comfortable? Tanong ng gobernador sa kanya. Tumango siya at ngumiti. Oo naman, Gov. Avoid calling me Gov. Gabriel na lang. Binasa ni Celine ang kanyang labi dahil sa mga naririnig sa kanya. Understood? Ayokong tawagin mo ako ng ganun. Bakit? Tanong ni Celine habang nasa biyahe sila. Hindi mo naman din ako kinukonsider na ganun, di ba? Hindi malaman ni Celine ang gaan ng loob na kanyang nararamdaman habang kasama ang lalaki ngayon. Kaya wag na. Tumango na lamang ang babae. Sige, Gabriel. Sagot niya. Nginitian siya ni Gabriel at pananatili ang katahimikan. Hindi rin kalaunan ay nakarating sila sa piging ng kilalang congressman. Maraming tao ang bumungad at agad na napansin sila. Bonjour! Bati ng isang Frances. Governor, what a great night with you. Who is this lady? Nakapalibot sa kanila ang mga tao ngayon, kaya't ramdam ni Celine ang hiya dahil sa matataas na tao ang nandoon. Well, this is Celine. She's my girlfriend. My fiancé. Lahat ay nagulat sa kanyang pagbabalita. Maging si Celine ay agad na napakurot sa panlalamig sa kanyang nalaman. Anong sinasabi? Piniga ni Gabriel ang kanyang kamay. Oh! The great and famous governor is getting married! Mas umani ng atensyon ang sigaw na yon, kaya't namula naman ang buong mukha ni Celine na ngayon ay biglang-bigla. Hindi ka man lang nagpabalita Ani sa kanya ng isang tao. Broskong tumawa naman si Gabriel. Alam niyo naman ang estado ko ngayon. Masyadong delikado. Ayoko lang na mapahamak ang mga mahal ko sa buhay. Lalo na itong si Celine. Mas napasinghap ang babae matapos siyang hilahin sa kanyang bewang ni Gabriel. Kung wala na kayong itatanong, may I excuse us? Humawi sa daan ang mga tao habang binabati sila. Lahat ay masaya at nagugulat, pero lahat ay pumapalakpak. Gabriel, nang wala na sa masyadong tao ay agad siyang hinila ni Celine at hinamba sa pader. Anong sinabi mo dun? What? Nakangising tanong ni Gabriel. Ano yun? Bakit bigla-bigla ipinakilala mo akong girlfriend mo? Correction? Fiancé. Oo na. At ayokong marinig. At para saan yun? Wala tayong usapan na ganun Akala ko ba watchman mo lang ako dito? Watch woman. Gusto niya itong suntukin dahil sa paulit-ulit nitong pagtatama sa kanyang sinasabi. Fine, Gov. Pero bakit nga? Ayoko lang na mapahiya, sagot ni Gabriel na pinutol naman niya kaagad. Ang babaw naman ang rason mo, Gov. Diniin ni Celine ng lalaki sa may pader. Ngayon ay magkalapit na ang kanilang muka habang naging seryoso naman si Gabriel. Malalaman mo din ang sagot mamaya. Sa isang iglap ay nagpalit ang kanilang posisyon. Sa ngayon, let the rumor spread. At least for me, Celine. Okay? Idinikit ni Gabriel ang kanyang noo sa noo ng babae at kapwa sila humihinga ng malalim. Marahan niya itong niyakap na nagdulot kay Celine na tumigil sa kanyang pagpalag. So, the rumors is actually true. Naghiwalay silang dalawa matapos yung marinig. Gabriel, you're getting married! Nakita na ni Gabriel ang taong kanyang hinahanap. Lolo! Tinawag niyang lolo ang congressman na kanilang pinuntahan. Binati naman siya nito. Congratulations! Ngumisi naman ang matanda. Do you expect me to congratulate you? Tumawa naman ito. No man, but I'm happy that you lessened your part as a disappointment to your family. Hindi inaasahan ni Celine ang kanyang mga maririnig galing sa lolo nito. Buong gabi din ata niyang naririnig na halos palihim o tapatan itong ipinahihiya sa tao. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit niya ako biglang ipinakilala bilang fiancé niya. Bulong niya sa kanyang sarili.
Nasa sasakyan na sila ngayon habang pinagmamasdan niya ang tahimik na gobernador. Ito din ba ang dahilan ng pagiging halimaw niya? Tanong nito sa kanyang sarili pero hindi pwede. Hindi siya pwede na magkaroon ng simpatya para sa lalaki kahit gaano pa ito nahihirapan. Thank you for coming with me tonight. Muli siyang niyakap ni Gabriel na siyang muli niyang ikinagulat. Gabriel, gusto niya itong itulak subalit ang kamay niya ay kusang lumapat sa likod nito at dinamayan ang binata. Tutupad ako sa usapan natin. Don't worry. Nakangiti ang lalaki sa kanyang harap subalit kita niya ang lungkot nito. Sa araw na yon ay maagang nakatulog si Gabriel. Nang wala ng kamalayan ng binata ay binalikan niya ang opisina nito upang kuhanin ang papel na naiwan nito kanina. Nasa na ba yun? Nagpapanik niyang tanong. Ito ba ang hinahanap mo? Unti-unting humarap si Celine sa nagsalita. Doon ay naabutan niya si Luis na hawak ang bagay na hinahanap niya. Paanong napunta sa'yo yan? Kinakabahan niyang tanong. Ikaw, bakit ka pumupunta dito? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Ako ang naunang nagtanong sa iyo, Luis. Masama siyang tiningnan ni Celine. Tumawa naman ang lalaki. Nawala ng galang mo ah. Bakit? Kasi bistado na kita. Mas lalong sumama ang tingin ni Celine kay Luis. Ibalik mo sa akin yan. Kailangan ko yan. Madiin yung utos pero tinulak na lamang siya ng lalaki. Celine Ortega San Diego. Yan ang totoo mong pangalan, hindi ba? Nanlamig ang katawan ni Celine sa kanyang narinig. Ano, nagulat ka ba? Hindi mo ba inaasahan na mahuhuli kita? Akin na yan, Luis. Bakit ba nangingialam ka? Pero biglang naglabas ng baril si Luis at itinutok yon sa kanyang ulo na nagpahinto sa kanya. Nandito ka para gantihan si Gabriel. Alam na alam ko ang ginagawa mo. Dahil may malaki siyang kasalanan sa'yo. At namatay ang tatay mo ng dahil sa kanya. Alam ko ang lahat, hindi ba? Kumuyom ang kamay ni Celine subalit diniin nito ang baril sa kanyang noo, sanhi upang matakot siya. Alam mo ba, malabis kanyang pinagkakatiwalaan. Sigurado ako, papatayin ka niya. Tumawa ng malakas si Luis. Matapang naman na hinawi ni Celine ang baril sa kanyang ulo. Alam ko. Pero bakit hindi ka makipagtulungan sa akin? Ilang beses ka nang inalipusta ni Gabriel, hindi ba? Ilang beses ka na niyang ipinhiya. Kaya ako ang tulungan mo. At wag siya. Pagmamatigas ni Celine bago siya nginisian. At bakit ko naman gagawin yun? Bakit ko kakalabanin ang sarili kong kapatid? Ha? Nanlaki ang mga mata ni Celine sa kanyang narinig. Mas lalo namang natuwa si Luis. Mahal ka niya. At gusto ka niya. Subalit sarado ang isip ni Celine para roon. At ikaw rin ang pinakamakakasakit sa kanya. Pagalit na wika ni Luis. With all of the people, katulong pa talaga na kagaya mo nang sisira sa kapatid ko? Sa kapatid ko na hindi naman kilala ng lahat ng tao para husgahan. Namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa. Bibigyan kita ng isang araw bago ito ay paalam sa kanya. Sa loob ng isang araw, kapag hindi ka pa umalis sa pamamahay na to, ipapapatay kita. Nanlamig ang katawan ni Celine sa naging banta ni Luis. Ramdam na ramdam niya ang kanyang takot. At dumating na nga ang araw na yon. Hindi man lang siya nakatulog sa gabi dahil sa labis na takot. Takot na mamatay siya at takot na malayo sa kanya si Gabriel na aaminin niyang inaasam niya nang makilala pang lubos. Celine? Kumatok si Gabriel sa kanyang kwarto. Nagpanggap naman siyang tulog at hinayaan itong makapasok. Aren't you awake yet? Naamoy niya ang mabangong amoy nito. Sa palagay ko, hindi mo naman ako naririnig. Pero gusto ko sanang masagot mo kung nagbago na ba ako? O baka naman bumalik ako sa dating mahinang tao. Humugot ng malalim na hininga si Celine nang hawakan nito ang kamay niya. Sinabi ko sa'yo na gusto kong makita mo na mabuti akong tao. Sana naman kahit papano nakita mo yun. At alam ko masyado akong nagmamadali. Hindi mo pa rin ako masyadong kilala pero sana alam mo na gusto kita.
Gustong-gusto kita at sa maikling panahon, minahal na kita. Hindi siya tulog dahil rinig na rinig niya ang mga yon. Kataga na nagpasikip sa kanyang dibdib dahil maging siya mismo ay apektado sa kanyang narinig. Alam ko na tulog ka, pero sana balang araw, maibalik mo ang pagmamahal ko sa'yo. Matagal na katahimikan ang namayani at ang huli niya na lamang naramdaman ay ang pagpatak nito ng halik sa kanyang labi. Halik na nagpatulo sa kanyang luha dahil nasasaktan siya sa katotohanang may hindi matukoy siyang nararamdaman sa lalaki. Mas lumipas pa ang oras, natapos ang araw subalit hindi umalis sa pamamahay ni Gabriel, si Celine. Gab, malamlam niyang tawag at niyakap ang bewang ng lalaki. Nagulat ito sa ginawa niya. Gusto ko sana munang umuwi sa amin, pwede ba yun? Babalik ka pa ba? Tanong ni Gabriel na nagulat sa ginawa niya. Masakit man nang umiti si Celine. Oo naman, babalikan kita. Hindi na siya babalik. Sabay na napatingin si Celine at Gabriel sa kararating lamang na si Luis. Hindi na siya babalik dahil niloloko ka lang niya. Pinapaikot na mahalaga ka sa kanya. Pero ang totoo niloloko ka lang niya. Wala siyang pakialam sa'yo dahil ang gusto niya lang ay maghiganti. Gusto kanyang gantihan dahil pinatay mo ang padre de pamilya ng mga San Diego na ama niya. Unti-unting napalayo sa gulat si Gabriel. Ano bang sinasabi mo, Luis? Agad siyang kinwelyuhan ni Gabriel matapos iyong marinig. What the hell are you saying? Bakit hindi mo siya tanungin? Napatingin si Gabriel sa natatakot na si Celine. Diba, Celine? Umamin ka na. Unti-unti namang umiling si Celine. Sinungaling. Nahuli ko siya na kinukuha ang papel na to. Pinakita niya ang kontrata. At itong mga to. Sunod niyang inilabas ang maliit na kamera. Gulat ang namayani sa sistema ni Gabriel. These are not true, right? Pumatak ang luha ni Celine. Celine, pasigaw na tawag ni Gabriel sa kanya. Umiling naman si Celine at bumagsak din ang kanyang mga luha. Totoo ang lahat ng sinabi ni Luis. Hindi totoo lahat ng ipinakita ko sa'yo nun dahil galit na galit ako sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang tatay ko. Panunumbat sa kanya ni Celine. Para namang pinagbababato si Gabriel. Pero habang nananatili ako dito, nakita ko yung enough. Ayoko nang makarinig ng kahit na ano galing sa'yo. Ayoko na, Celine. Napahikbi si Celine. You're terrible. Sana alam mo na sa lahat ng tao dito, kahit na sa maikling panahon, sa'yo lang ako nagtiwala kasi all I know is katotohanan. Lahat ng nakikita ko sa'yo. Nasasaktang sambit ni Gabriel sa kanya bago siya nito nilapitan. Sana alam mo na may pagtingin ako sa'yo. Hinawakan ni Gabriel ang braso niya bago siya bumuntong hininga. Gustong magsalita ni Celine pero walang lumalabas na kahit na ano sa bibig niya. Ganun ba talaga ako kasama sa mata mo, Celine? Umiiyak na umiling naman ang babae. Then bakit naatim mo? Gabriel, yun lang ang nagawa niyang sabihin. Kasi galit na galit ka sa akin? Sarkastiko niyang tanong. Kagaya ka din ng ibang tao. Yung ibang tao na walang ibang nakikita kundi yung mga maling nagawa ko. Now I know my worth to anyone. It's nothing. It's invisible. I'm trying to be better. To be me. To be good. Pero dahil sa mga sarili niyong perspective, nauunahan kayong husgahan ako bago muna ako kilalanin. Puno ng hinanakit na sambit nito. May payakap-yakap ka pa? Bakit? Para saan? Umiling si Celine bago umiiyak na yumuko. Sana alam mo na hindi ako nandaya sa inyo. Na hindi ako ang nanloko sa tatay mo. Sana alam mo na tinulungan ko pa kayo. Na ako ang nagsalba sa lupain ninyo at hindi ang sumira nito. Sana alam mo na hindi ako ang kalaban mo bago mo ako nagawang sakta ng ganito. Tinalikuran siya ni Gabriel bago sinipa ang lamesa na nasa kanyang harapan. Bagay na nagpagulat sa kanilang lahat. Lumayas ka sa pamamahay ko, Celine. Yun lamang ang sinabi niya bago siya iniwang luhaan.
Hindi naman nagmakaawa pa si Celine sa lalaki dahil sa araw na yon mismo ay nilisan niya ang mansyon. Pero sobrang bigat ng pakiramdam niya dahil all this time, ibang tao pala ang sinisisi niya at sumasalo sa lahat ng galit niya. Anong nangyari sa'yo? Seryosong tanong ni Clark nang makauwi siya sa kanilang tahanan. Kuya, nagkamali ako. Nanghihina niyang saad. Una pa lang sana, hindi ko na itinuloy yung plano ko. Una pa lang sana tinanggap ko na ang lahat. Hindi na sana ako nasasaktan ng ganito ngayon. Muling bumagsak ang mga luha niya. Dinaluhan naman siya ng kanyang ina at ng kanyang lola. Minahal mo siya? Malamig na tanong ni Clark. Hindi agad sumagot si Celine dahil iyak lamang ito ng iyak. Yan ang nga bang sinasabi ko sa iyo eh. Nahulog ka sa sarili mong patibong. Imbes na ikaw ang makasakit, ikaw ang nasasaktan ngayon. Ngayon nagdudusa ka sa padalos-dalos na desisyon mo. Ngayon lumambot ka sa taong kinagalitan mo. Sinong kawawa? Ikaw din. Tama na, Clark. Sigaw ng kanilang ina. Wala nang ibang ginawa si Celine kundi ang umiyak at habang lubos na nagsisisi sa mga nagawa niya kay Gabriel. 2 buwan pa ang nakalipas ay nagbagong buhay si Gabriel. Ginawa niya ang lahat upang magawa ang tungkulin bilang gobernador ng kanilang bayan. Subalit kahit ano pa ang dumating sa kanya, ay ramdam niya pa din ang kakulangan niya sa buhay. Luis, katatapos lamang ng kanilang meeting nang tawagin niya ang kanyang nakababatang kapatid. Kuya, tanong nito sa maluwag na paraan. Wala ka na bang balita sa kanya? Nangunguli lang tanong ni Gabriel patungkol sa isang tao. Kumunot naman ang noo ni Luis. Kay Celine? Maliit na napangiti si Gabriel. Wala akong balita sa kanya pero alam ko kung saan sila naninirahan. Naging malungkot ang mukha ni Gabriel. Gusto mo bang gumawa ko ng paraan para makapag-usap o magkita ulit kayong dalawa? Umiling naman si Gabriel. Kesa naman palagi ka na lang nang hihingi ng balita sa kanya at kesa palagi mo siyang pinasusubaybayan, may pagkakataon ka naman na makausap siya. I feel ashamed, Luis. Hindi ko siya pinakinggan noon at ako pa ang nagpalaya sa kanya. At ang kapal naman ng mukha ko kung guguluhin ko pa ulit ang buhay niya. Masaya na ako para sa kanya. Yun na lamang ang kanyang sinabi. Subalit ng araw din na yon ay umalis siya upang bumalik sa lugar kung saan palagi niyang nakikita si Celine. You're still beautiful. Papuri pa niya. Balak niya sanang bumaba sa kanyang sasakyan subalit nakita niya ang paglapit ng lalaki dito at ang pag-akbay nito sa kanya. Dammit. Nakita niya ang saya sa mukha nito. Sobra siyang nagsiselos, ayaw niya sa nakikita kaya naman gumawa siya ng isang pag-uutos na alam niyang hindi magandang ideya. Ma, pauwi na din po ako. Sa kabilang dako ay ang pag-uwi ni Celine bandang hapon. Subalit habang naglalakad ay may naramdaman siyang nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Ibababa ko na po muna, ma. Chat na lang po ako sa inyo. Itinago niya ang cellphone at binilisan ang kanyang paglalakad. Nakita niya na mayroon ngang sumusunod sa kanya. Subalit hindi siya kinakabahan. Hindi siya natatakot dahil batid niya kung ano at sino ang ulo nun. Sumama ka ng tahimik sa amin. Huwag na huwag kang gagawa ng kahit na anong ingay kung ayaw mong masaktan ka. Subalit hindi inaasahan ni Celine na may kidnapping na magaganap. Ipasok niyo na yan sa sasakyan. Paandarin mo na! Sigaw naman ng isa pang lalaki. Oh, bakit hindi ka sumisigaw? Tanong naman ng katabi niya. Kumunot ang kilay ni Celine. Di ba sabi mo, wag akong maingay? Nagkatinginan silang lahat dahil sa sinabi nito. Hindi ka ba natatakot sa amin? Tanong ng isang kidnapper. Paano naman ako matatakot sa inyo? Mukha naman kayong mga desente. Hindi kayo mukhang mabantot. Ang puputi nyo pa nga oh. Tapos tingnan nyo tong kutsilyo nyo. Gawa sa goma. Hinampas niya ang nakatutok sa kanyang tagiliran. Sabihin niyo kay Gabriel, galingan niya naman sa susunod. Hindi man lang nagtayuan ng balahibo ko sa ginawa niyo. May panglalait niyang sambit na nagpalaki sa mga mata ng mga ito. Nakarating sila sa mansyon na 2 buwan na iniwan ni Celine. Wala man lang nagbago sa bahay na to. Celine,
Seryosong tawag ni Gabriel sa kanya. Tumibok naman ang malakas ang puso ng babae. Gabriel, nagtama ang kanilang mga mata. Mabagal naman na lumakad si Gabriel papalapit sa babae at labis ang galak niya nang makita ito sa malapit. Bakit mo naman ako pinakidnap? Hindi na natapos si Celine ang kanyang pagtatanong matapos siyang takbuhin ni Gabriel at agad na yakapin. I'm sorry if I scared you. I really just want to see and talk to you. Hindi ko intensyon na takutin ka. Nagmamakaawa ang boses nito habang yakap siya. Tell me, sinaktan ka ba ng mga tauhan ko? Magsabi ka ng totoo. Nagkatinginan silang lahat. Celine, tell me. Gov, mas natakot pa nga ata kami kesa sa kanya eh. Alam niya na ikaw ang nagpapakidnap sa kanya. Pagsusumbong nilang lahat. Alam ko na matagal mo na akong pinasusundan. Pagsasalita naman ni Celine, lumayo sa kanya ng bahagya si Gabriel. I know that's creepy. I'm sorry. Thank you for always being there for me. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nagagalit sa mga ginawa mo. Sagot ni Celine, nahihiya na nagsalubong ang kanilang mga mata. Pwede ba kitang makausap? Tanong ni Gabriel at ngumiti naman ang babae bago tumango sa kanya. Kamusta ka na? 2 buwan na din na hindi tayo nagkita. Si Celine ang naunang nagtanong habang patungo sila sa balkonahe. I'm actually fine. Yung mga advice mo nun sa akin, I tried to apply it during my termino. Nakangiting sagot ni Gabriel na nagagaan sa muling presensya ng dalaga. Masaya naman si Celine sa kanyang narinig. Kung alam mo pala na ako ang nagpakuha sa'yo, bakit hindi ka nanlaban man lang? Tanong muli ni Gabriel. Dahil gusto din naman kitang makaharap. 2 buwan na ang nakalipas pero hindi mo pa din pinatatahimik ang isip ko. Nahihiya namang tumawa si Gabriel. I'm sorry for pestering you. Hindi ako matahimik kasi gusto kong formal at mas malinis na humingi ng pasensya sa mga nagawa ko. Lalo na at munti ko nang sirain ang buhay mo. Nagulat si Gabriel sa paghingi ng pasensya ni Celine sa kanya. Nilunok naman ni Celine ang hiya sa katawan. Gusto niyang sabihin ang lahat ng ito sa lalaking tinatanggi niya. Aaminin ko na sobra akong galit na galit sa'yo dahil ikaw ang sinisisi ko sa pagkamatay ng tatay ko. Sa sobrang galit ko, hindi ako nag-isip ng tama at ginulo ko ang buhay mo. Binala kong sirain ka kahit na hindi pa naman kita kilala masyado. Paninimula niya sa kanyang mga sasabihin. Celine, may lungkot na tawag ni Gabriel sa kanya. Pero sa loob ng pananatili ko sa bahay mo, unti-unti naman kitang nakilala at sobra akong nahihiya. Mabuti kang ang tao. Naging mabuti ka even though tinatago mo ang sarili mo sa taong akala ng lahat ay masama. But me, I found out about your good side, your loving side, at iba pa. At sobra akong nahihiya na habang nagkakagusto ako sa'yo, kinagagalitan kita. Celine, anong sinasabi mo? Gulat na tanong ni Gabriel sa kanya. Gabriel, humihingi talaga ako ng tawad. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Celine bago umiling. Hindi, Celine. I should be the one asking for forgiveness. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa'yo. Nung una pa lang, inalam ko na sana. Kung pinakinggan lang sana kita, hindi tayo aabot sa ganito. Putol ni Gabriel sa paghingi niya ng tawad. Nag-aalangan siyang hawakan ng babae subalit pinaubaya ni Celine ang kanyang sarili. Kasalanan ko naman ang lahat in the first place. Kung una pa lang pagiging mabuti na ang ipinakita ko sa iyo at sa mga tao, hindi na sana tayo aabot sa ganito. Kaya wala kang kasalanan dahil ako ang tunay na may kagagawan kung bakit dapat kang magalit sa akin. Dinikit niya ang kanyang noo sa noo ni Celine. Bumagsak din naman ang luha niya. Maling-mali ako na hindi man lang kita pinakinggan sa panahon na nagsisisi at humihingi ka ng tawad. Yun ang pinaka-pinagsisisihan kong ginawa ko. Kung nagpatawad ako, kung pinakinggan kita, kung hindi ko na in-invalidate ang nararamdaman mo, at hindi sana to nangyari. Napahikbi si Celine sa kanyang narinig mula sa lalaki. Hindi niya naman inaasahan na ngayon ay maririnig niya ang mga yon. 2 buwan na sobrang bigat ng nararamdaman ko, Gabriel.
Ang tagal kong giniit kung ano ba talagang nararamdaman ko para sa'yo. Kung ano ba talagang tingin ko sa'yo dahil sobrang galit ako. Akala ko, hindi kita magagawang magustuhan pero nagkamali ako. Sobra akong nagkamali na pinigilan ko masyado ang sarili ko. Napiliin ka. Kahit ang dami namang senyales na mas dapat akong magpatawad sa'yo. Kung ginawa ko sana yon. Malaya sana kitang minamahal hanggang ngayon, Gabriel. Malamlam na tingin ang ibinigay ni Celine kay Gabriel. Mariin naman na napapikit ang mga mata ng lalaki habang dinadama ang mga sinasabi sa kanya ng dalaga. Ni kahit minsan hindi niya inasahang marinig na kagaya niya, ay mahal din siya ng dalaga. I still love you, Celine. Napasinghapang babae sa kanyang narinig. Mas lalong bumigay ang kanyang nararamdaman at mas lalong gusto niyang mapalapit muli sa binata. How I wish that you know my feelings for you, na kahit ako hindi ko naman inaasahan na maaari kong maranasan yun sa'yo. Sana alam mo yun. Alam ko ang tungkol doon. Maliit na ngumiti si Celine at pinuto lang sinasabi sa kanya ni Gabriel. Nagtataka naman siyang tiningnan ng lalaki. What do you mean, Celine? Naalala mo nung araw na nag-confess ka sa akin, dun sa kwarto? Tanong niya na unti-unting nagpatango kay Gabriel. Hindi naman ako natutulog ng mga oras na yon, Gab. Gising na gising ako. At rinig na rinig ko ang mga sinabi mo. Rinig na rinig ko kung paano mo bigkasin na gusto mo ko, na mahal mo ko. Salita na ayokong paniwalaan noon kasi mas umiibabaw sa akin ang galit ko sa'yo. Kahit pa itong puso ko. Kinuha ni Celine ang kamay ni Gabriel at inilagay yon sa kaliwang bahagi ng dibdib niya. Sinisigaw na kagaya mo, gusto din kita. Tila bomba na sumabog ang mga salita ni Celine. Hindi agad nakapagsalita si Gabriel kaya ang babae ay nahihiyang na maluktot at itinago ang kanyang sarili. Oh God! Bulong ni Gabriel na napahilamos sa kanyang muka. Hindi siya lubos na makapaniwala. Celine, marahang tumingin sa kanya ang babae matapos siya nitong tawagin sa seryosong paraan. I want to know something from you. Tumayo si Gabriel sa kanyang harapan. Niyakad niya din itong tumayo. Anong gusto mong malaman? Utal na tanong niya. Humugot ng malalim na buntong hininga si Gabriel. Gusto kong malaman kung may nararamdaman ka pa din ba sa akin ngayon. Namula ang buong muka ni Gabriel sa kanyang tanong. Nahihiya siya ngunit gusto niyang malaman ang lahat. Para namang may karera sa puso ni Celine ngayon. Hindi mo yun kailangang sagutin kung hindi ka komportable. Hindi ako haharap at hihingi ng tawad sa iyo kung hindi kita mahal. At patuloy na minamahal, Gabriel. Buong tapang na sagot ni Celine. Kabado siyang umamin sa gobernador subalit ito lamang ang kanyang chance. Ito na lamang ang kanyang pagkakataon na ipagtapat ang pag-ibig niya para sa binatang naiwan. Kahit na 2 buwan nang nakakalipas, umaasang tanong ni Gabriel. Maliit namang umiti si Celine bago hinawakan ang mukha ng lalaki. Kahit ilang buwan pa ang lumipas, Gabriel. Aniya na nag-aasam na boses. Walang nagbago. At sa pagkakataon na to, ayoko nang itanggi sa sarili ko ang nararamdaman ko para sa'yo. Ayoko na maging makasarili. Gusto ko sa pagkakataong ito hayaan ko ang sarili ko na mahalin ka. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Gabriel sa kanyang narinig. Ikaw, gusto kong malaman. Ako pa rin ba? Umaasang tanong ni Celine. Subalit hindi sumagot si Gabriel na nagpalamon ng lungkot sa buhay ng babae. Naiintindihan ko. Hindi siya sumagot subalit ang masamyo nitong halik ang nagpatunay ng nararamdaman ni Gabriel para sa kanya. Halik na gumulat sa sistema ni Celine, subalit marahan niya ring tinugunan ang pangungulila sa lalaki. Kailanman, hindi mawawala ang pagmamahal ko sa iyo, Celine. Dahil tinuro mo sa akin na kahit pa anong bagay, politika, otoridad o pera man, wala silang laban kapag pag-ibig at puso na ang umiral. Gabriel, pumatak ang luha ni Celine. Liligawan kita. Ayaw mo man o gusto. Kukunin kita, Celine. Mamahalin kita na may permiso mo man o wala. Madiin at determinadong sambit sa kanya ni Gabriel. Tiningnan naman siya ni Celine bago umiling. Hindi na kailangan, Gabriel. Dahil handa akong ibigay ang lahat sa'yo. Piliin mo man ako o hindi. Ganun kita kamahal.
Nagsaklop ang kanilang mga palad. Mas mahal na mahal kita, Celine. At pangakong ikaw lang ang pipiliin ko between anything else. At sa huling pagkakataon ay nagbigay sila ng mga huling kataga. Kataga na habang buhay ay pipili at pagsasamahin silang dalawa. Mga katagang nagpapatunay na anuman ang humarang, walang ibang ibibigay sa iyo, kundi puro pagmamahal at pag-aaruga.